Hi guys, good morning. Susubukan lang natin ngayong sa video ito kay One Solar na 1K kilowatt na inverter, yung ating induction na 1,500 watts. Pero dahil ang recommendation nito guys is 500 lang sana na watts, susubukan natin ito up to 800 watts lang sa ating induction para safe pa rin po yung ating inverter. Kasi yun lang po yung recommendation, susundin natin. Pero ngayon sa video ito, susubukan natin kung kakayanin ni One Solar na pagganahin ng induction o makakapagluto po kayo dito ng sinaing or ng nilagang itlog. Subukan natin. So naka-open na po tayo. So zero load pa po si induction ay si inverter. At ngayon, open natin ang AC outlet na nakakonect dito sa ating power station. Shoutout si Radin Lampago. Lampago Radin, ang kanyang Facebook page. Yan, pwede nyo po siyang i-subscribe o i-follow. Ito kanya pong power station ito. So open po natin. Naka-open na pala. Yan, hot. On. Okay. So hot pot, baba natin sa 800. Yan guys, so gumagana na po ang ating One Solar. Nasa 850 watts po yung inaabot niya. Yan, nakita niyo po, 85%. So ito, makita niyo naman guys na kumukulo naman po ang ating kumukula na po yung ating pinapakulong itlog. Yan. So, pwede tayo mag-timer up to 7 minutes. 7 minutes, luto na po yan. So, mamaya-maya po, check natin after 7 minutes kung natapos na po at naluto na po yung ating nilagang itlog sa ating One Solar na inverter. Babaan po pala natin sa 600 watts dahil baka mabasag yung ating itlog. Ngayon po, meron na po tayong 7 minutes pa rin. At syempre, ang load niya po, bababa po ng 63% or katumbas ng, ayan, pumapalo pa rin po siya ng 800 pero yung tinatawag na surge niya na lang. Yan, napabago-bago po siya. Mamaya po, update ko po kayo after ng 7 minutes kung luto na po ang ating itlog. Para sa nagsisimula pa lang po sa DIY ng solar. So ito po, recommended naman yung 1 kilowatt na inverter lalo na sa mga baryo na madalas walang kuryente. Dahil makikita nyo po dito sa side o yan, ng inverter na 1 kilowatt po yung rated power niya. Ang peak power niya is 3,000 para dun sa starting point ng mga appliances katulad ng induction. Para kayanin niya po yung kuryente o kayanin niya yung mismong induction ng ating inverter. At yan, nakita nyo guys, kulong-kulo na po yung ating pinapakulong nilagang itlog. So 4 minutes na lang po yung natitira at binaba ko po ng 600 watts para mas safe at syempre para hindi po mabasag yung ating nilagang itlog at good for muscles para sa mga nag-gym. Shoutout. Yan, makikita nyo po sa video na nagbabago-bago yung load. Naga 81% at naga 60, minsan naga 0. Kasi yung induction po nag-a-adjust naman po yung power supply niya. Pero maximum niya nasa 80%, nasa 800 watts. So yun po, malapit nang matapos yung 7 minutes at kinaya na po ni One Solar. Pero pag tinaas ko po ng 1,500 watts itong induction, possible po na mag-shutdown na po yung ating One Solar inverter. Siyempre, iiwasan natin yon dahil para kahit paano tumagal pa po yung ating induction. Alright guys, 1 minute na lang at iyon, matatapos na yung ating pagluto ng nilagang itlog gamit ang ating induction na may rated na 1,500 watts pero ginamit lang po natin, uulitin ko, ay nasa 600 watts to 800 watts lang. At hanggang ngayon, buhay pa naman, gumagana pa ang ating One Solar. So tiyak na tiyak, safe pong gamitin ito sa mga induction. Pero wag lang pong madalas. Mas maganda kung below 600 watts lang po yung ating settings dito kay induction. Pero yun po sa ating pag-try, gumana, okay. So kung mga emergency cases na ubusan kayo ng gasol, magagamit nyo to bilang pagluto o pagluluto sa ating mga ulam. Yan, sinaing. Yan. So guys, ang pag-setup nito, yung aking DIY guys na video, to follow. Gagawin natin yan sa susunod. At syempre, na-videoan ko na pati na yon. So, battery po natin is 25.6 na volts. Na ito po ay series.
100 Ah. At siyempre, total power niya sa 2,500 watts. So malaking bagay po yun, watt hour, para sa mga nagsisimula ng DIY or small setup ng solar. So yun guys. Thank you.